Hello, Libra! Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus Love Reading para sa sign ng Libra. Ito po ay para sa June 2025. Kunin niyo lamang po ang ang mensahe na nakarelate kayo. Tapon niyo hindi. Kasi, ay, gusto niya talagang bumaba. Kung hindi kayo nakarelate, okay lang yan. Subscribe lamang po kayo para maabutan nyo next na pag-upload kasi maaaring nandun ang naratibo na gusto ninyo. Pero bawat card naman dito ay may mensahe na maaaring dun kayo makakarelate. Lalo na doon sa oracle card sa dulo kasi pwedeng yun yung yun yung message na matagal nyo nang iniintay. Pwede kasing ganun. So, huwag tayong matali sa ano lang. Ay, dumikit. Huwag tayong matali sa iisang card lamang kasi maraming interpretation na maaaring pumasok. So, nauubos na ba pansensya mo, Libra? O kaya, oops, sorry sa galaw. Teka ha, ayusin natin. Nauubos na yung pasensya, o kaya parang everything is in excess, addicted to something right now. Parang extremes. Yan ang pinagdadaanan o yan ang kwento ni Libra na kakonek ko today for June 2025. Everything is in excess. Pwedeng hoarder, pwedeng nasa period of collecting. Maraming nililigawan si Libra. Maraming kalandian si Libra. Nasa period of pa siya, parang collect lang. Tsaka na mag-select. Ganon. Si Bodhisattva Avalokiteshvara, kung di ako nagkakamali. Ang kwento nito ay gusto niyang parang kulang yung mga compassionate people. Binigyan siya ni Buddha ng maraming kamay para marami siyang matulungan, para ma-extend ang kanyang compassion sa maraming tao. Yun ay ang upright ha. Pero ang reverse nun ay maaaring kabaliktaran, pero pwede din na everything, maraming kamay, ang daming gustong gawin, ang daming gustong i-pursue. So in a love situation, maaaring maraming gustong i-pursue si Libra ngayon, o pwede din na kung cross-watcher ka, meron kang pinupursue na Libra, pero si Libra ay marami pang gustong tapusin, busy pa sa kanyang career, busy pa sa kanyang community work, busy pa sa pwedeng sa anak, kung may anak, marami siyang pinagkakaabalahan at hindi ka pa niya priority. Pero kung cross-watcher ka, pwede din na ikaw ay talagang you find Libra irresistible. So dahil irresistible ka, willing kang tiisin yon. Pero ang dami pang gustong gawin ni Libra ngayon. Ang dami niyang pinagkakaabalahan. Pwede na focus siya sa career niya, it could be in a same-sex partnership. Itong Queen of Pentacles na unang lumabas sa'yo. It could be your mom, pero I don't think so. Feeling ko partner ito. Earth sign, you are connecting with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pero hindi necessarily Taurus, Virgo, Capricorn. Yun lang yung default na energy ng card na ito. Queen of Pentacles, kung ikaw ay babae na nanonood na Libra, maaaring ikaw ay may kakonet na babae din. Maaring same-sex partnership ito, mas matanda, very stable. Kung ikaw ay ang dami mong ganap, ang dami mong distractions, ang dami mong ini-entertain na distractions, may isang tao sa buhay mo na ito nga, very stable, very dependable, at masyado siyang naaasahan siya. Stable na tao.
At siya lang ang nagpabago sa takbo ng kaguluhan sa buhay ni Libra. Pwedeng ganon. Kung ikaw ay single na nanonood ngayon, Libra, maaaring yun nga, distracted ka sa maraming bagay. Pero pwedeng future ito, itong Libra, ay itong Taurus, Virgo, Capricorn na ito, future siya, dapadating pa lang sa buhay mo. May isang taong very stable, maaaring mas matanda sa'yo. Ah, at kakaiba siya kasi totally opposite mo siya. Ina-admire mo yung stability niya, ina-admire mo yung ano niya, yung presence niya sa buhay mo kasi kung ikaw ay magulo ang utak, siya naman ay very grounded, very practical, very methodical. Yung mga madali niyang i-let go yung mga bagay na tingin niyang hindi naman importante. So, halimbawa, pwede kasing kaibigan mo din yan eh. Halimbawa, meron kang, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong naiisip. Itong tao na to sa buhay mo, sasabihin niya sa'yo na parang, hindi mo kailangan yan, huwag mo nang gawin yan. Sorry sa ingay na naririnig nyo. Sa paligid, may, I don't know, nagwe-welding. Pero maganda yung momentum natin eh, para tanggalin pa. O justice, lumabas ka sa sarili mong reading. Maaring ikaw pa ay merong pinagdadaanan, maraming options. Maraming pinagpipilian si Libra. Meron namang presensya ng isang taong Aries. Presensya ng isang tao na controlling. Pwedeng yung iba sa inyo ay hindi pa pinapayagan na makipagrelasyon. Bata pa ang kausap ko ngayon na Libra. Pwede din na iba sa inyo ay merong married dati, tapos hawak ka pa sa leeg, hindi directly indirectly na hawak ka pa sa leeg ng isang tao na may control pa over you. Let's say, nasa kanya yung anak nyo, ayaw niya na mag-jump ka into a new relationship. Pwede din na iba sa inyo, nagkakasuhan na tungkol sa child custody. Pero pwede din naman na yung iba sa inyo, ngayon pa lang lalabas yung resulta ng, I don't know, divorce, legal battle, may legal battle. Pwedeng ganon. Merong isang tao na ang kulit eh, pwedeng may legal battle pero at the same time meron kang, alam mo yung confident ka na mananalo ka or confident ka na nasa tamang path ka na mag-venture into a new, into a new relationship or new endeavor. Gitnang gitna yung justice, oh. Magkakapatawaran, pwedeng ganun, yung ex mo ay hindi pa kayo fully reconciled ng ex mo. O pwede din na maraming umaaligid sa'yo, marami kang options. Ayun o, Seven of Cups. Wishing upon a star. Ito yung nasa manifesting space, kumbaga. Ito yung gusto kong mangyari. Yung Seven of Cups sa deck nito, magkaiba kasing deck yan, di ba? Yung deck nito si Alibaba. Nagwi-wish siya sa genie. Pero be careful what you wish for. Wishing upon a star, pero be careful what you wish for. Nasa manifesting space ka ngayon, be careful what you wish for. Parang whatever you might wish might come true. Pero lahat ng wish o lahat ng darating sa buhay natin ay may trade-off, may kapalit. Pag nag-wish ka kay Fairy Mar Godmother, kaya sa Genie, your wish is my command, pero may kapalit yun. At ang kapalit na yon ay, let's say, bawa mananalo ka dun sa kaso ng child custody, pero walang enough na finances para to support that. Pwede din naman na marami kang suitors, marami kang maliligaw, mapapalitan agad yung ex mo na hindi mo namang gusto, o kaya inaapi ka ng ex mo. Mapapalitan, meaning magkakaroon ng bagong new lease in love. May darating na marami sa buhay mo, pero ang trade-off nun, sobrang dami nila hindi ka makapili. Kaya may darating na sa'yo na marami, pero ang trade-off nun, matatalo ka sa isang kaso, tapos dun sa asawa mo pagdidesisyonan ng korte na yung custody ng anak nyo ay dun sa ex mo. Ganon. Merong isang bagay na parang napapraning ka. O kaya,
I don't know, puwedeng si Libra kasi meron siyang inaay na tao na gusto niya, pero admiration pa lang. Pinag-iisipan mo pa lang kung sino sa kanila ang pipiliin mo. Marami kang ininvestahan ng oras o kaya marami kang, yun nga, kalandian. Tapos, yung isa doon, nagpaseryoso na or parang dumating ka na sa phase na gusto mong mamili, pero hindi ka makapili. Hindi mo alam kung sino doon. Tingnan mo, meron pang King of Cups. Alam mo, pwede din na yung iba sa inyo, di ba sabi ko kanina, same-sex partnership, torn ka, kung you go for this woman, this lady here, yung Taurus, Virgo, Capricorn, very stable, very dependable. Pero medyo boring siya. Versus isang mapagmahal na tao, King of Cups, so lalaki. Mapagmahal na tao, alam mo na hindi kanya bibiguin, hindi kanya lolokohin, mamahalin kanya, pagsisilbihan kanya, pwedeng ganon. Yun nga lang hindi mo siya mabasa, matampuhin siya. So, halimbawa, kung meron kang seloso, pwedeng ganun. Ito naman, very independent, stable siya, yun nga, pwedeng boring siya. Masyadong malikot ang iyong utak at itong tao na to, hindi siya ganun. Parang gusto niya clear ang lahat, may method, may proseso ang lahat. Samantalang ikaw, gusto mo parang spontaneous lang. Yung taong to, gusto niya planado ang lahat. Natutuwa ka sa stability ng tao na to, pero parehas sila. Hindi sila, iba sila ng trip sa trip mo. So, hindi mo alam kung sinong pipiliin mo. Tapos, ang complicate pa doon is yung ordeal mo with your ex, there's some justice here eh. Pwede kasi na yun nga, hindi ka, meron kang legal battle with your ex, pwedeng yun. Pero pwede din na yung closure mo with your ex ay hindi pa nangyayari sa ngayon. Merong isang bagay na daming tao. Daming tao sa reading mo, Libra. Hindi ka makapamili. Marami siguro. Dalawang beses lumabas yung Emperor girl. Dalawa kasi yung Emperor ng deck na to eh. Isang babae tsaka isang lalaki. So, I kinda feel like merong dalawang tao sa buhay mo na malakas ang impluensya sa'yo. Maaaring yung ex mo yung isa, hindi ko sure kung sino yung isa. Pwedeng ex mo na parang nakokontrol ka, hindi directly na sinasabi niya na sa akin ka lang eh. Pero indirectly siya, in a sense na binilang ka ng lupa. Example lang to binilang ka ng lupa dati. Hindi niya sasabihin sa'yo na may utang na loob ka sa kanya, pero mararamdaman mo na, uh, na na may utang na loob ka sa kanya, meron kang kulang na may kailangan kang ibalik sa kanya. I-return yung favor, gano'n. Pwede yung ex mo kasi sobrang yaman. So, parang indirectly kontrolado niya yung buhay mo. Nagbigay siya sa'yo ng property, nagbigay siya sa'yo ng kung ano-ano. So, parang, yun nga, indirectly. Dahil tinanggap mo yun, indirectly, hawak ka niya sa leeg. Ang emperor ay malakas ang impluensya. Emperor nga eh. Pwedeng dictator din. Emperor in reverse, ganon, dictator. Ayan o, tingnan mo naman yan o. Ang dami niyang minions, di ba? Ang dami niyang puppet. So, there's a strong energy or force, external force or tao, basta force in your life na nagdidikta ng iyong kapalaran. Siyempre, hindi naman totoo yun kasi may free will ka nga. Pero for some reason, maaaring part of you gusto mo nang umalis doon. Pero mayaman siguro tong tao na to, Six of Pentacles, philanthropo, kaya politician, pwedeng ganun. Napapraning ka doon sa kung paano, hindi ka makamove forward doon sa gusto mo nang gawin sa life mo, choices mo in life. Hindi ka makamove on fully. Maraming umaaligid sa'yo pero hindi mo sila mapatulan o hindi ka maka-oo in a relationship kasi meron ngang presensya ng isa pang tao. Pwede ngang ex example lang to. Pwedeng ex, pero pwede din kasi na parents mo yan eh.
Pwede din kasi na older sister na siya yung nagpaaral sa'yo, yung ganon. Take what resonates. Pwedeng ex na kontrolado pa yung part ng buhay mo, kaya hindi ka pa fully malaya. Hindi ka maka-move towards these two people. Napapraning ka pa. May praning, may lamat pa. So, hindi mo pa nakakamit yung hustisya, or nakamit mo na yung hustisya kasi nga nakaalis ka na doon sa ex mo. Pero for some reason, may invisible force pa na, no, tingnan mo. Invisible, kasi sabi ko lang, invisible force. Na nakatingin pa, you're looking over your shoulder. Ang creepy, no? Pero, di ko na lang ilalakihan. Pero yan, oh. Ang dami pang nakatingin sa paligid. Alam mo, pwede kasi na high profile tong relationship nyo. High profile ka. Artista ka. Pwedeng ganun. O politician ka. Or basta influencer, ikaw o yung ex mo. Kaya parang ang dami pang nakatingin doon sa galaw mo moving forward. Kontrolado ka pa, one. Pangalawa, marami ka man options. Nag-iingat ka at mensahe din sa yung universe siguro na be careful what you wish for. Kasi meron dalawang tao sa buhay mo na pwedeng yun nga, complicated kasi na gusto mo nang piliin isa sa kanila pero part of you, siguro isa sa inyo, isang Libra nakakonek ko ngayon, part of you iniisip mo na gusto mo silang pagsabayin. Tapos komplikado nun kasi meron ka pang ex or meron pang emperor, meron pang tao na may hawak sa'yo sa leeg. May external force, power, energy na hawak ka pa sa leeg. That could also mean na hawak ka pa sa leeg, pwedeng hindi yan tao, pwede din na may kasal ka dati pero hindi mo pa naaanal. So, hawak ka pa sa leeg nung hindi mo pa matapos-tapos na annulment, yung ganun. Pwedeng kasal ka sa isang mayaman na tao dati, pilantropo, ganyan. So, napalapit na yung loob mo sa, I don't know, NGO na tinutulungan nyo. Pwede din na yung NGO na yun, doon mo na-meet tong current lover mo. May praning at mo, pero this June, maaari magsisimula na yung paglaya mo. Magsisimula na yung pag-alis mo doon sa, magdedesisyon ka na, alam mo yun, ikaw na mismo yung magbibigay ng hustisya sa sarili mo. Ikaw na mismo yung lalaya, ikaw na mismo yung maglalakas ng loob. Sa ngayon siguro medyo napanghihinaan ka pa ng loob o pinag-iisipan mo pang mabuti paano yung next move mo. Pero sa this June maaaring, this June magsisimula na yung journey mo towards sa paglaya. This June magsisimula na yung journey mo towards getting your act together. Pero I strongly feel like kahit pa it takes an extra effort para magdisiplina ka. Hindi pa totally, pwedeng you'll make a choice, pwede din na marirecognize. Feeling ko this June, ma-acknowledge mo pa lang yung kailangan mong gawin. Ma-acknowledge mo na you've been doing it all wrong, na ma-acknowledge mo na sobrang distracted mo, o kaya ma-acknowledge mo na parang um, kailangan ko mag-focus lang sa isa, kailangan ko lakasan yung loob ko para makaalis na ako dito sa tinatago-tago kung relasyon, yung gano'n. Meron kang tinatago, Libra. Meron kang tinatago, tapos parang meron kang pinagsasabay-sabay, malakas ang distraction mo, at kinakailangan mong ma-master yung courage para i-confront kung ano man yung tinatago mo dyan. May tinatago si Libra. Kung cross watcher ka, huwag mo nang alamin kasi nagsistruggle na yung tao para i-resolve yung distraction niya para mag-focus. Kailangan niya mag-focus. So, mukhang hindi pa maisa sa katuparan yung focus na yun this June. Pero, nandun na siya sa journey towards focus. I-acknowledge niya na may mga bagay na kailangan niyang pagtuunan ng pansin, na nadidistract na siya for too long ng ibang mga bagay, na may pinagsasabay-sabay siya. O, di ba? Ito yan, oh.
Be careful what you wish for. Ito yan. Your wish is my command. This is an affirmation na your wishes will be granted. Bibigay sa'yo ng universe. Pero mag-ingat ka sa kung ano yung wish mo. You could be wishing for a prince to come into your life, pero baka yung prince na yon ay katulad din ng ex mo. Or yung prince na yon ay gugulo lang dun sa mga tao na umaaligid-aligid sa'yo. So, lalo mo lang pinapagulo yung utak mo. So, ingat ka sa i-wish mo. Pero this, kung plainly, ang message lang nito, wish. Your wish will be granted. Ibibigay sa'yo. Don't try to control things. Hayaan mo lang sa universe na ibato sa'yo. Ang swerte na yan, tanggapin mo lang ang grasya. Pero kung ikaw ay magkocontrol, ikaw yung gagawa ng paraan para maisakatuparan yung wish mo, huwag ka nang pumunta doon, hayaan mo si universe ang magbiyaya sa'yo. Kasi pag kokontrolin mo ang sitwasyon, maaaring mag-fail ka lang. Madadagdagan lang yung distraction mo. May ADD ka lang. Ang daming gustong kumuha ng attention mo ngayon. So, mag-focus ka lang. So, yan. Iwan ko yun doon, Libra. Like, share, and subscribe lamang po. At, sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye.